Tumayo tayo lahat at tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Tayo dumako sa salita ng Panginoon. Dito, if you have a Bible, join me to read the book of Galatians, chapter 4. Galatians chapter 4, verse 5 to 7. Sabi ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out from the mouth of God. Galatians chapter 4, verse 5 to 7. Shall we read? To redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Verse 6. And because you are sons, God had sent forth the Spirit of His Son unto your hearts, crying out, Abba, Father. Verse 7. Therefore, you are no longer a slave, but a son. If a son, then an heir of God through Christ. May God bless upon the reading of His word today. Please be seated. Ang ating topic ngayong umaga ay the blessing of a sonship. Praise God. Sabihin mo, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. We are only creature by God. We are only creation by God. Lahat ng tao ay nilikha lamang ng Panginoon. Lahat ng bagay sa daigdig na ito, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa lahi ng tao, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Because we are committed high treason, o tinatawag na nagkasala tayo lahat sa Panginoon. Romans 3:10, there is no righteous, no not one. Lahat ng tao, mayaman, mahirap, may pinag-aralan na wala, lahat tayo makasalanan. And for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang pagmamahal ng Diyos, for the wages of sin is death, but the free gift, the word free gift, o libreng regalo ng Diyos, wala iba kundi buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kaya kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo lahat ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Pinakamayamang tao sa balat ng lupa at pinakamasayang tao sa balat ng lupa ay meron siyang buhay na walang hanggan. Basahin niya natin Romans 6:23. Everybody read please. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pagka ang tao nagbigay sa inyo ng regalo, anumang regalo yon, ito ay walang bayad, ito ay libre. At kapag tinanggap nyo na libre, malungkot ba kayo? Masaya? Masaya. Kaya tingnan mo yung katabi mo, masaya ba siya? Yeah, amen. The happiest people who live on earth today is no other than you. Ikaw mismo ang pinakamasayang tao. Why? Because you receive eternal life. Paano tayo naging anak ng Diyos? John 1:12. Simple. John 1:12, as many as receive Him, to them He gave power to become the sons of God, even to those who believe in His name. John 1:12. Kaya ikaw at ako, dapat malaman natin kung ano ang identity mo sa harapan ng Panginoon. For as many as receive Him, everyone say, receive. Tinanggap, di ba? To them, He gave the right to become the children of God. To those who believe in His name. So kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, ang identity natin sa harap ng Diyos, you are the children of God. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung kayo'y may anak sa lupa, ang lahat ng ating pangarap sa ating mga anak, magaganda lahat. Amen? Lahat ng kanilang pangangailangan, pwede mo i-provide sa kanila. Mas lalo kapag ikaw ay anak ng Diyos. Ngayon, noon tayo tumanggap kay Jesucristo, meron tinatawag na discipleship. Tinetrain tayo, nag-aaral tayo, upang sa ganon ay mamold tayo sa wangis ng Panginoong Jesucristo.
Tingnan natin sa Galatians chapter 4 verse 1 as we will study this book of Galatians na tayo talaga para makamit natin lahat ng inheritance na mga pagpapala ng Diyos na nakalaan sa ating lahat, we must understand our identity before the Lord. Galatians chapter 4 verse 1. Now I say that the heir, as long as he is a child. Everyone say heir. Ano sa Tagalog ang heir? Tagapagmana. Sino dito maraming minana sa magulang? Walang sumasagot. Wala pang namamana. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is a master of all. Pag sinabing tagapagmana, lahat ng ari-arian ng magulang mo, bahay, lupa, pera, ikaw ang tagapagmana. Pero dahil ang tagapagmana ay bata pa siya, hindi maibigay sa kanya ang kanya pang mga mana. Hindi pa marunong gumamit. Halimbawa, sasakyan. Meron ba kayo nakitang bata pa nagdadrive na? O binigyan nyo ng mana? Magkano lang ba binibigay sa mga bata? 20, 30 pesos. Bigay mo sa matatanda yan, hindi papansinin yan. So dito, pinapakita rito na ang bata pa, kapag tayo'y bata pa sa pananampalataya, you are not immature, you are not mature, you are immature Christian, hindi pa tayo bibigyan ng mana ng Panginoon sapagkat tayo mga bata pa. To experience the greatness, the glory, the blessings of God, kailangan ikaw ay mag-mature. Say hallelujah. Sino naman dito may katulong? May katulong ba kayo sa bahay? O na-experience nyo bang maging katulong din? Ang katulong, hindi siya ang may-ari ng loob ng bahay, ng pag-aari ng bahay. Say hallelujah. Mga kapatid, you are no longer slave, but you are a son or children of the living God. Ang mga katulong, pwede pumasok ng 8 oras. Pero hindi pa pwedeng tumuloy sa kwarto at kumuha ng pera doon. Ang inuutusan lang ay mga anak. Kahit hindi mo nga utusan ng mga anak mo, dire-diretso sa kwarto, kumuha ng pera doon eh. Tama ba? Amen? Saan kumukuha ng pera? Sa ama o sa ina? Parehas. Kaya ang sabi ng Bible, dito sa John chapter 8, shall we look John chapter 8 verse 35. Sa John chapter 8 verse 35, basahin natin sandali doon. Ang pagkakaiba ng katulong at saka ng anak. Basahin natin sandali. Everybody read please. Therefore, if the son, verse 35, sorry, and a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Sino dito 5 anak? 5. Taas ang kanang kamay, 5 anak. 2. 1. Pag isa lang ang anak nyo, lahat ibibigay mo sa anak mo. Walang umi-amen. Pagka 5 anak mo, 5 ugali din. Hahati-hatiin mo pag bibili ka ng pagkain. Pag 1 kilong ulam na baboy, parte-parte lahat yan. Amen? Ang mga magulang walang paborito dapat. Pare-parehas ang distribution ng pagkain. Walang umi-amen eh. Amen? Sabi na isa, ikaw puro kalabasa grade mo, ito na lang sa iyo. Ikaw magaling ka sa math, sa science, ito sa iyo. Kaya nagiging bobo, hindi mo pinapakain eh.
Mga kapatid, lahat tayo anak ng Diyos. Amen? At ang sabi ng Bible, a slave, pakilagay mo nga, and a slave does not abide in the house forever. But a son abides forever. At yung house na yon ay house of God. Say hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Pagkatapos tayong nilikha ng Diyos, ang Diyos gumawa ng pamilya. At dahil kay Jesucristo, tayo lahat ay naging anak ng Diyos. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, a son abides forever. Shall we go back to Galatians chapter 4, please? Galatians chapter 4. Verse 1. Galatians chapter 4, verse 1. Now, I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is a master of all. But he is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. Verse 2. Galatians chapter 4, verse 2. Sino itong mga guardians? Sino itong mga stewards? Hindi pa maibigay sa kanya ng buong buo ang lahat ng kanyang mana sabagat siya'y bata pa. But until the time appointed by the Father. Meron tinatawag na God's timing is perfect, not too late, not too soon. Kaya huwag kang magmamadali. Blessings are on the way. Say hallelujah. Dito sa kulturang Pilipino, para makakuha ka ng lisensya, anong edad? 18. Kahit siya ay meron ng sasakyan, kapag siya ay edad 12, 13, hindi mo ay maibigay yung susi. Hindi mo makakuha ng lisensya. Bakit? Yun ang tinatawag na appointed time. Ganon din po sa atin. Darating ang araw na lahat ng pagpapala ng langit ay matatamasa mo. Ang tawag niya appointed time. Kaya kung ikaw ay may hinihingi sa Diyos, hindi pa nakukuha sa mga sandaling ito, wait lang. Ang aking anak na babae lagi sinasabi, wait lang. Sabi mo sa katabi, wait lang. Amen? At kapag ikaw ay naghihintay, siguradong may darating. Kaya huwag kang magmamadali. Sino na napunta sa ibang bansa? Taas ang kanang kamay. Kaiba'y pag nagpunta sa ibang bansa, meron kayong luggage. Pag iyon ay pinasok nyo doon sa, ano tawag sa ganon? Check-in. Hindi naka-check-in, 25 kilos. Oh, yung iba ay, pagka Pilipino nag-check-in, maraming tawad. Sabi nung nag-check-in, kulang, sobra-sobra na po ito. Pwede hubang tumawag. Pag ang Pilipino nakita nyo sa airport, maraming dala-dala, Pilipino yon. Merong nandito sa likod, meron sa harap, may dalawa sa kamay, may padala pa yon. Pagkatapos mo ma-check-in, pagdating mo sa ibang bansa, kung Hong Kong, Singapore, Amerika, hihintayin mo ang iyong bagahe. Tama ba? Hindi ka aalis doon. Sigurado, ikot ng ikot. Kami mag-asawa, lagi ganun ginagawa namin. Nung umuwi kami, iba pala nakuha namin. Ibang pangalan, magkamukha pala ng bag. Kaya ginawa namin, sinoli namin sa Delta. Yung palang aming bagahe nakuha naman ng taga Cebu. Kaya binalik din. Ano ibig sabihin nun? Pagka may hinihintay ka sa buhay mo, at desire ng puso mo mangyayari sa iyo, it shall come to pass. Sapagkat iyan may pangalan, iyan ay para sa iyo.
Nararamdaman ko maraming surprise ang pagpapala ang darating sa iyo. In the name of Jesus. Kaya sabi ng Bible, but is under guardian and stewards until the time appointed by the Father. Kaya maghintay ka. Tuloy-tuloy lang paglilingkod sa Panginoon. Verse 3. Shall we read verse 3? Even so, we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Dahil tayo mga bata pa, tayo ay alipin ng mundong ito. Tingnan niyo mga bata, hindi alam yung masama at mabuti. Ang matatanda, alin sa dalawa, kung masama o kung mabuti. Napipili nila lahat. Dahil sila mga bata pa, meron sa Bible, sa 1 Corinthians 13, lagay nga natin sa 1 Corinthians 13, si San Pablo Apostol sumulat sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians 13, verse 11. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 11. Shall we read, please? First Corinthians 13:11. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. E tingnan niyo mga bata, hindi makatawid. Diba? Hindi makapag-desisyon. Ang pinag-usapan natin spiritual. Kapag ikaw ay fully matured sa Panginoong Hesukristo, kilala mo na siya sa buhay mo. Panahon ng kahirapan, panahon ng kawalan, panahon na may pagpapala, kilala mo na ang Panginoon, doon darating ang maraming pagpapala sa ating lahat. Amen. Kaya sabi ni Paul merong, ano sabi ng Bible sa verse 13, now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of these is what? Love. Shall we go back to Galatians chapter 4, please, again? Galatians chapter 4. Tingnan natin. Verse 4. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Hindi lahat tayo anak ng Diyos. Ang ginawa ng Panginoon in the fullness of the time, ibig sabihin, when the fullness of the time had come, nung dumating na ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Dahil lahat tayo mula Old Testament hanggang New Testament, nung wala pa si Hesukristo, ay wala tayong karapatan na maging anak ng Diyos. Tayo mga nilikha lamang ng Panginoon. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, hindi lamang tayo nilikha niya, ginawa pa tayong mga anak ng Diyos. Say hallelujah. At hindi lamang yon, ginawa ka pang tagalangit. Ang pangalan mo'y nasulat sa aklat ng buhay sa langit. Kaya tayo dapat, tama yung prayer, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan, mapasa amin ang iyong kaharian. Susunod. Dito sa lupa, gayon din sa langit. Kaya yung mga nangyayari sa langit, kailangan maranasan natin din dito sa lupa. Ano meron sa langit? Masasaya tao sa langit. Kaya dito sa lupa, dapat lagi ka rin masaya. Tingnan mo yung katabi mo, masaya ba? Tingnan mo. Kailangan na enjoy natin ang buhay dito sa lupa parang langit. Ngayon, kung ayaw mo na, maglungkot-lungkotan ka isang araw, kukunin ka na ni Lord. Sa langit, walang sakit. Kaya pag may sakit, karamdaman ka, huwag mong tatanggapin. Palalayasin mo sakit.
Sasabihin, demonyo ng sakit, lumayas ka. Doon ka sa kapitbahay ko. Kawawa yung mga kapitbahay niyo. Huwag niyo gagawin yan. Amen? Say hallelujah. Pag nalulungkot ka, demonyo ng oppression, lungkot, lumayas ka sa akin. Lord, I receive joy in serving you. Say hallelujah. Sino dito gusto pera? Masaya ba kayo kapag may pera? Aba, siyempre. Ang mga nalulungkot, kinakagriyahan ng kapre. Dalawa na minister namin mag-asawa. Nung pinag-pray namin, umaalma. Sino ka? Kapre. Ba't ka pumasok dyan? Malungkot, walang pera. Kaya yung mga nakikinig ng panahon yun, sabi na, hindi, masaya na ako kahit wala akong pera. Hallelujah. Eh, mas masaya kahit may pera. Amen? Say hallelujah. Kaya when the fullness of the time had come, God sent forth His Son. Ano dahilan? Ang dahilan to redeem those who were under the law, that we might become the adoption as sons. Lahat tayo ay inampon ng Panginoon. Sa kulturang Pilipino, pag sinabing adoption, ano sa Tagalog adoption? Sagot. Ampon. Pag sinabing inampong ka na, ginawa ka ng tunay na anak. Amen. Ngayon, ito ang pinakamaganda, verse 6. And because, verse 6, everybody read please. Because you are sons, God sent forth the Spirit of His Son and into your hearts, crying out, Abba, Father. Dahil ikaw ngayon ay anak ng Diyos, ikaw ngayon ay tatawag sa Ama ng Abba, Father. Ano ibig sabihin ng Abba? The Spirit of His Son, yung Holy Spirit mismo, nagwi-witness sa atin, na kapag tumatawag ka ting umaga, sa gabi, tatawag kang Ama. Pag sinabing Abba, Aramaic, hindi ginamit na Greek. Pag sinabing Greek means pater. Ginamit na pater. Sa Tagalog, tatay. At pag ginamit mo ang tatay sa probinsya, awanin, tikwarta. Simpleng ama lang. Tama ba? Saan ka na kami ng mga tatay? Daddy. Sabi na, hindi, tatay lang. Bakit? Walang pera. Bakit ginamit ng Holy Spirit sa Bible, Abba? The word Abba, Aramaic, means daddy. Pag sinabing daddy sa Bible, well provider. Great provider. Mga magulang, mga kapatid, ang ating Ama sa langit, He is our daddy, very rich God. Sino dito, mga tatay, maraming pera? Itong grupo lang narinig ko. Pag sinabing, ang sabi ng Bible, and because you are son, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Yung Holy Spirit, umunta sa buhay natin, into your hearts, crying out, Abba, Father. Hindi siya tinawag na Lord God. Very personal, intimate, personal relationship to our Father. Kaya nga si Yesu Cristo nung pumunta sa lupa, ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa dingding ka. Amen? No, amen. Ama namin nasa langit. Hindi sinabi, Aba Ginoong Maria. Hindi. Ano sabi? Ama namin, sumasalangit ka. Abba, Father. Mga kapatid, kaya tayo born again ng Diyos. Sapagkat yung buhay natin dati walang Diyos. Ngayon may Diyos na. At ang Diyos na yan, hindi mapagparusa, mabait. Lahat ng gusto mo, ayon sa kalooban ng Diyos, kaya niyang ibigay. Why? Because we are the children of the living God. Say hallelujah. Ngayon,
yung ginamit ditong sons, ios. Ibig sabihin, iho. Di ba meron salitang, oy, iho? Espanyol. Pero doon, Greek, ihos means matured children, matured son and daughter. Yung kaninang ginamit kanina, nepios, ibig sabihin, bata pa. Kaya kung kayo ay gusto nyo ng maraming pagpapala, be matured enough. Say hallelujah. Ngayon, sabi dito, verse 7. Therefore, shall we read verse 7? Therefore, you are no longer a slave, but what? A son. And if a son, then what? Heir of God through Christ. Sino dito may hinihiling sa Ama sa langit? Meron ba kayong kahilingan sa Ama sa langit? Tandaan po natin, James 1:7, every good gift and perfect gift comes from above. Lahat ng pagpapala galing sa langit. At kapag kayo humihingi, sabi ng Biblia, John 13:14, if you ask anything in my name, I will do it. Sino dito merong hinihiling sa Panginoon? Meron ba kayong kahilingan sa Diyos ngayong araw na ito? Hindi ka nakatulong. Ang katulong pag humingi, kung ano lang kailangan na konti-konti. Meron ba kang katulong na humingi ng kotse? Ay iba yun. Pero ang mga anak, pag humingi, kilala niya ang kanyang Ama sa langit. Say hallelujah. Kaya use the name of Jesus. Therefore, you are no longer a slave, but a son. If a son, then heir of God through Christ. Balik mo sa Galatians 4:7. Dito na tayo magtatapos. Galatians 4:7. Basa. Everybody read, please. Therefore, you are no longer a slave, but a son. Tagapagmana ng Diyos kay Hesus Kristo. So lahat ng pagpapala ng langit, tayo ang tagapagmana. Kaya kapag may kumakatok sa pintuan mo, ang dala-dala kahirapan, knock-knock, who's there, kahirapan, sabihin mo, you are illegal entry in my house. Hindi ka karapat-dapat sa bahay kong ito. Humanap ka na ibang bahay mo. Amen? Pagbukas ng iyong refrigerator, puro tubig. Oy, tubig. Wala kang karapan din dito. Puro pagpapala lamang ilalaman dito. Pagbukas na yung bag, Louis Vuitton. Coats. Ewan ko kung anong klaseng bag kayo meron. Dapat maraming blessing. Why? Anak ka ng hari. From sonship to ownership. Ang iyong pagkaanak ay isang ikaw ang may-ari ng mga pagpapala. So you must enjoy life. Amen? Meron bang mga anak ng Diyos ang titipid? Sino dito pupunta sa restaurant? Pag kumakain kayo sa restaurant, ano tinitingnan nyo? Yung kaliwa o yung kanan sa menu? Sagot! Sabi ng isa, walang makita. Pagka anak ka ng Diyos, patunayan mo anak ka ng Diyos, ang titingnan mo huwag yung kanan, yung kaliwa. Kasi sa kaliwa, puro masasarap. Yung kanan, pagka nakain mo na. Yung iba kaya hindi makakain, ang tinitingnan puro kanan. Siya ay righties. Puro, ang mahal, ang mahal, ang mahal. Sabi nung kasama, huwag na tayo kumain. Mga kapatid, you change your lifestyle. You are king's kid. Anak ka ng Diyos. Amen? Kung ang mga tao sa mundo ay nagpapasasa, dapat ikaw anak ng Diyos na enjoy natin ang pagpapala ng Panginoon. Hindi ka lamang heir of God, kundi joint heirs with Christ. Yan ay susunod natin sa susunod na linggo. How to experience the inheritance from our Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Ngayon, ano challenge dito? Pag humihingi ka sa Ama, gamitin mo ang pangalang Hesukristo. Last two verses before I close. John 14:13-14. Sapagkat may access sa langit, and use the name of Christ Jesus to get all the blessings of the heavenly throne.
John 14:13-14. Whatsoever, basahin natin lahat para makita natin. Whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Verse 14, pagsamahin mo. Verse 14. If you ask anything in my name, I will do it. Dahil ikaw na anak ng Diyos, meron bang magulang na napapahindian yung anak? Kung kaya naman. Kaya mga anak, papalitan nyo na pangalan ng ama nyo. Huwag ng tatay. Amen? Nung maliliit pa yung mga anak ko, ang tawag sa akin Daddy, Daddy. Pagpupunta kami sa nung mga panahong iyon, sabi ko, huwag ng daddy ha. Tatay lang. Bakit? Awanin ti pera. Kaya mula ngayon, kayo mga anak, daddy na pangalan ng ama nyo. By faith. Amen? Pagtatawag tayo sa Ama, sabi ng Bible, whatever you ask in my name. Meron ba kayo hinihingi sa Panginoon? Huwag kayong magsasawa. That I will do, si Jesu Cristo nagsasalita, that the Father, the Abba Father, may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Sasakyan, bahay, lupa, pera. Amen. Meron niyang pulubi na pumunta sa amin. Pwede ba makahingi ng 20? Sabi ko, bakit 20 lang? Pwede naman 1,000 ah. Hindi mahirap lang ho ako, pulubi ho ako. O yan, ayun na 20. Sabi ko, gusto bang yumaman? Opo. Mag-born again ka, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Tinanggap. Kung wala ngayon, baguhin mo yung pagsasalita mo, pati isip mo. Hindi ka na mahirap ngayon, mayaman ka na ngayon. Pagka manghihingi ka sa mga, ikaw ay manghihingi, kakatok-katok, wag na 20, 1,000. Nabudol-budol ko. Bumalik uli sa akin, wala nang naibigay ang kapitbahay dahil hindi daw siya pulubi. Nangungutang na eka ito. Sa akin humihingi. Sabi sa ido ako humingi 1,000, hindi. 20 lang ako hinihingi mo Next time. Mga kapatid, sabi ng Diyos sa akin, ganyan mga anak ko. Pag nangihingi sa akin, nililimitahan ako. Do not limit the unlimited God. Gusto mo sakyan? God can do it. Gusto mo magandang bahay? God can do it. Gusto mo promotion, provision, all the blessings here on earth, God will give it to you if you ask anything in my name, Jesus said to all of us. Sino gusto mahabang buhay? Abay, hingin natin din. Malusog na katawan. Pag-iingat ng Diyos. Ayan ang sabi ng Bible. Isang verse na lang, John 16:23-24. John 16:23-24, then we will pray. John 16:23-24. That in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name. Gusto ko lahat tayo magbasa. 1, 2, ready? Read please. Praise God. Kita mo, yung Father dyan, Abba Father. Until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be what? Full. Sino nag-a-apply papunta ibang bansa? Magkaroon ng visa. Blessings are on the way. Huwag kang titigil hanggang hindi mapupunta sa iyo. Sino gusto makabayad ng utang? Mangyayari sa iyan. Sa susunod, ikaw na lalapitan. At huwag ka na magpapautang, magbigay ka na lang. Amen. Sino gusto mag-asawa? Mga dalagat binata, nahihingi rin sa Lord yan. Panginoon, pengi po mapapakasawa.
I-describe mo doon. Maputim. Ano? Basta bahala na kayo, hingin mo kay Lord. Amen? Kaya nga may Diyos tayo, hindi mo kaya ng Panginoon. Ang mahalaga, ang challenge sa ating lahat, ikaw ay anak ng Diyos. Tumayo tayo lahat. Huwag kayo mag-absent sa linggo. Ay, ito tuturo ko, to be continued. Hello? Amen? Paano natin makuha lahat ng ating inheritance? Hallelujah. Awitin nga natin yung the goodness of God. Alam nyo, nung nagpakilala si Jesus sa ating lahat bilang Panginoon tagapagligtas, na bago na ang buhay natin. At kailangan itaas natin ang taas ng pagkakilala natin sa Kanya, that we are God's children. Lahat tayo anak ng Diyos. Hindi madamot ang Panginoon. Mas lalo kapag ikaw may sakit, may karamdaman, gusto ng Diyos magaling ka, humaba ang buhay mo, promotion is yours, good health, long life, lahat ng pagpapala sa buhay nito. Shall we pray? Our Heavenly Father, thank you for this wonderful time with you today. And bless also those who are watching in FB live streaming today. Thank you for your Son, Jesus, who died on the cross. He rose again from the dead. Thank you for His gift to all of us, that we receive eternal life. Even we became the children of the living God, sons and daughters of the Lord. Sa dami-dami ng pipiliin mo para maging anak ng Diyos, kami napili mong inuna mo kami upang alisin ang aming kahirapan, ang aming pagluha, ang aming mga problema at suliranin, at bigyan mo ng solusyon ang aming buhay sa daigdig na ito. Panginoon, ano man ang kahilingan pa na iyong mga anak ngayong umaga, amin pong nagunita at naalala at nakita sa iyong salita na ikaw ang aming Ama, at kapag kami humingi sa iyo, hindi mo kami kalilimutan o pahihindian man lang. Could you lift your hands to our Heavenly Father? Ask what you want right now. Close your eyes and bow your heads, please. Ano man ang kahilingan mo ngayong umagang ito, pagbabagong buhay ng asawa mo, sarili mo, magandang buhay, direksyon na iyong pamilya, you can ask to our Heavenly Father what you want today. Oh Jesus, Jesus. Oh, we love Him because you first love us, Lord, today. You for your mercy never fails me. Sige, habang humihiling ka sa ating Ama sa langit, narinig ng Diyos ang iyong dalangin ng puso mo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hallelujah. Jesus. The goodness of God. And all my life you have been faithful. God is so good to you, ladies and gentlemen. All my life God is here to touch you again. If you ask anything in my name, Jesus said to you, I will do it, my son. I will do it. In the name of Jesus. You have led me through the fire. Yes, Lord. Hallelujah. You are close like no other. I've known you as a father. Amen. He is our Father. Hallelujah. When your father and your mother forsake you, the Lord will lift you up. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I Hallelujah, hallelujah. All my life you have been so good.
the goodness of God. Your goodness is running after, it's Running after me. Your goodness is running after me. With your life laid out, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I Give you everything. Your goodness is running after. it's running after me. Panginoon, Ama naming nasa langit, na punong-puno ng pagpapala at pagmamahal sa kanyang mga anak. Ano man ang kahilingan ng iyong mga anak ngayong umaga sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, iabot mo po sa kanilang mga buhay. Ngayong araw na ito, Panginoon, Ama naming nasa langit, nakikita mo ang kanilang kahilingan sa anak, sa asawa, sa pamilya, sa kabuhayan. Ipagkaloob mo po, Panginoon, sa kanila, Ama naming nasa langit. You are not limited by distance, space, and time. You are a God of miracle. You are a God of all flesh. Nothing too hard for you to do. Sino man may pangailangan sa pinansyal, Panginoon, Ama naming Diyos, buksan mo ang langit at ibuhos sa mga pagpapala na minimithi nila sa paglilingkod sa iyo, sa pagtatrabaho, sa kanilang kabuhayan. In the name of Jesus. Ang mga may sakit at may karamdaman, idantay mo yung mapagpalang kamay at sila iyong pagalingin sa kanilang katawang panlupa at bigyan sila ng kagalingan, kalusugan at mahabang buhay in the mighty name of Jesus. Dinidulog ko sa iyo ang bawat pamilya, Panginoon, Ama naming nasa langit. Hipuin mo ang mga puso ng aming mga pamilya na sila'y magbalik loob sa isang tunay na Diyos. Wala iba kundi si Jesucristo, nagsabi siya lamang ang daan ng buhay katotohanan. Walang makakaparoon sa iyo, Ama, kundi sa magitan na iyong anak na si Jesus. Hipuin mo sila, Panginoon Diyos. Hallelujah. Ano man ang mga unspoken request na iyong mga anak sa husgado, sa hallelujah, sa eskwelahan, ano man yon, ikaw nakakaalam. You are greater than any problem that we have today in the name of Jesus. Right now, in the name of Jesus. Kayong mga may sakit, ipatong nyo yung kanang kamay sa bahagi na inyong katawang may nararamdaman, at kayo di mga nanonood sa FB live streaming. God is in your side. That Jesus was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Jesus. By His stripes we are healed. Idantay mo, Panginoon, Ama naming Diyos, you are the God that healed us. You are the same yesterday, today, and forever. Pagalingin mo po ang mga may sakit at may karamdaman ngayong umaga. Right now, receive your healing in your body. Receive it by faith. Sa latay ni Jesus, ikaw ay magaling na. Kayong mga may sakit sa ulo, sa puso, sa pancreas, sa bato, Lord, release your miracle right now in the name of Jesus. Sa baga, ang mga kababaihan sa matres, in the name of Jesus, command healing right now in your stomach, in your small and large intestine, sa iyong mata. Receive your healing. By the stripe of Jesus, you are healed in the mighty name of Jesus of Nazareth right now. Librahando shikli biyando rabakando rabakaya rabahaya. Release your miracle right now in the mighty name of Jesus. Ang mga walang pag-asa, Panginoon, bigyan mo ng pag-asa. Ang mga nalulungkot, bigyan mo ng kagalakan na hindi kaya ibigay ng mundong ito, Panginoon Diyos. Na kami, mga tunay mong mga anak, nung ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na muli,
upang kami tubusin sa lahat ng kautusan, upang kami maging tunay mong mga anak. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Taas natin dalawa kami natin. Sabi natin, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. All my life, hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been, all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing it again, hallelujah. Life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. We receive it, we believe it, we claim it, Lord, because we are heirs of God. Hallelujah, hallelujah. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. We thank you, we thank you, we thank you. We thank you, Lord. Hallelujah. Sa iyo po ang papuri, parangal at kalwalhatian. Lahat ng bagay na hiningi namin sa iyo, Ama, pinagkaloob mo po sa aming lahat. In Jesus' name, amen, amen. Pakisabi mo sa katabi mo, nasa sa iyo na. Amen. At bago tayo magtapos sa panalangin, announcement po, lahat ng mga chairman, ng mga directors ng ating pong simbahang ito, may meeting kayo dito sa ating pong Heaven's Blend Cafe. At yung mga gustong magkape, pumunta ko kayo. Napakasarap ng kape natin ngayon. Alright? At ang anniversary po natin, October 29. Ipanalangin na natin, October 29, ang venue dito natin gagawin na lang. 3 service, isang alas 8, isang alas 2, isang alas 4:30. Alright? Para lahat makadalo sa lugar na ito. Tumayo tayo lahat, taas natin dalawa kamay natin. Sa iyo po ang papuri, parangal at kalwalhatian, ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Balutan tayo ng dugo ni Jesus at magtagumpay tayo sa buong sanlinggo. In the name of Jesus Christ, this we pray. Amen and amen. God bless you and good day sa inyo lahat.